Nasa 10 bilyong piso ang ginastos ng pamahalaan bilang paghahanda at pag-host ng APEC Summit at nasa 95 to 97% na raw ang kahandaan ng pamahalaan kaugnay ng malaking pagtitipon nito. Para sa karagdagang detalye, may live report si Ivan Mayrina. Ivan? Jiggy, ang pinatanda na lamang ngayon ay ang simulation ng travel time at pagsigurong ligtas ang ruta ng kabuuang 20 world leaders sa darating sa bansa para sa APEC Summit. Malaking pagtitipon ito dahil sa pagdating ng ilan sa pinakamakapangyarihang leader sa mundo, kasama pa ang kabuuang 7,000 APEC delegates. Inihalin tulad dito ni Ambassador Mariano Paynor, Director General ng APEC 2016 National Organizing Committee, sa pagdanggap ng bisita sa ating mga tahanan na kahit tulog mo pa sa sarili mong kwarto at ikaw ay matutulog sa sahig, lamang komportable ang iyong bisita. Ganito rin ang hinihingi ng APEC Organizing Committee sa ating mga kababayan. Maraming maaabala pero bahagi rin ito ng ating obligasyon bilang miyembro ng APEC. Paliwanag ni Paynor, 80% ng ating kalakalan ay sa APEC member countries na may 8% growth mula noong taong 1989. Hindi raw matatawaran ang kahalagahan ng ating pagiging miyembro ng APEC sa ating ekonomiya. 9.5 billion pesos daw, Jiggy, ang ginastos para sa mahigit isang taong paghahanda para rito. Kasama ito equipment, infrastructure at hosting expenses. Ang malaking bahagi naman ng personal requirement ay para sa seguridad. Kailangan daw kasing isaalang-alang na may kani-kanyang threat level ang mga pumupunta rito, pero dahil sabay-sabay silang pupunta sa bansa, ay tumataas din ang security threat ng lahat. Ikalawang beses na mag-host ng APEC Summit sa Pilipinas, una noong 1996. Pero noon, wala pang nangyaring 9/11 attack at wala pang ISIS at mataas ang security requirement sa mga panahon ngayon. Bahagi ng seguridad sa ruta, maliban sa pagsasara ng mga kalye at paglalaan ng exclusive APEC lanes, ang pagsasara naman ng mga bintana ng hotels at iba pang mga establishmento sa Rojas Boulevard. Hindi pa naman daw kailangan sa ngayon ang pag-jam sa signal ng mga telco ayon kay Paynor dahil mahalaga rin ang komunikasyon sa pagdaan ng motorcade ng mga bibisitang heads of state. 5 arrival areas ang inihanda sa NAIA dahil sa inaasahang halos sabay-sabay nilang pagdating mula sa Turkey, kung saan naman nagaganap ang isa pang mahalagang pagpupulong ng mga world leader. Mula naman sa Pilipinas, marami ang magtutungo sa Kuala Lumpur para sa ASEAN Summit. 5 departure areas din ang gagamitin na first-come, first-served basis at depende rin sa aeroplanong gagamitin ng mga bisita. May kani-kanyang security complement ang mga leaders na inaayos, depende sa kanilang threat levels at katuwang kani-kanilang bit-bit mga security detail. Nakalatag na rin ang plano para sa medical emergencies sa pangunguna ng DOH, DSWD at NDRRMC. Inaasahan matatalakay sa summit ang iba't ibang isyong pang-ekonomiya tulad ng inclusive growth, small to medium-scale industry, sustainable development, economic cooperation, disaster mitigation at climate change. Inaasahan magkakaroon din ng bilateral talks sa pagitan ng mga world leaders, lalo na sa mga isyong specific ika nga sa kanilang mga ekonomiya. Jiggy. Maraming salamat, Ivan Mayrina.